건너편에 앉아있어 한 걸음씩 가까이 더 기다리다 보면 알겠지 너 따라가다 보면 나는 네 자취를 남겨줘 세상에는 아마도 정말로 너 뿌리고 나갈 때 널 따라가. Hi everyone! Welcome back to our channel. And today, we're going to the grocery. So, dapat, actually, ang plano namin, Sunday ngayon, so ang plano namin dapat talaga, kakain kami sa labas, kasama si na mama. Kaya lang wala yung dalawang kapatid ko. So, umalis sila. Kaya sabi ni Papa, sige sa ano na lang, kasi medyo tinatamad na rin lumabas. So, sa ano na lang daw, sa next weekend na lang kami lalabas para kumain as a family. Tamang-tama, sahod din kasi na. Wow! Sahod. Ayun. So, kasi may gusto rin akong itry na restaurant dito. May nakita ko kasi sa TikTok, yung Thai restaurant. So, sabi ko kay Papa, try natin. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya, pero bago siya. Parang may purple ang pangalan. Hindi ko alam kung purple rice or ano. Basta yun. So, sa SM Pampanga, may bagong nagbukas. Hindi ko alam kung ilang months na sila doon. Pero nakita ko lang siya sa TikTok. So, sabi ko, try natin doon. And then, ayun nga. At saka malapit na matapos yung school year. So, 2 weeks na lang natitira. Ayan, makakapahinga na tayo. So, ngayon, last grocery namin ngayon, nakasama yung mga baon ni Orion. Ayan. So, pahinga tayo ng konti sa pagbabudget ng grocery after this dahil bakasyon for 2 months. Ayan. So, punta na tayo. Grocery kami lagi sa Walter Mart. Mas, ano kasi kami doon, mas nasanay na kami yung mga basic, yung mga necessities na kailangan namin, doon talaga namin nabibili compared sa SM. So, yun. Let's go! 건너편에 앉아있어 한 걸음씩 가까이 더 기다리다 보면 알겠지 너 따라가다 보면 나는 네 자취를 남겨줘 세상에는 아마도 정말로 너 뿌리고 나갈 때 널 따라가줘 baby yeah, okay. 두 손은 안 닿아요 Pagas muna tayo. Madagay. 아직도 나 feeling you won't turn on I don't need to wake up Yan, so kakatapos lang namin mag-grocery and pauwi na kami. Si Kuya Yil pala hindi sumama. So normally, hindi sumasama si Kuya Yil sa mga groceries namin especially kapag walang taekwondo. Kasi, yun, papahinga na lang siya. Tsaka mas okay din na hindi na siya sumasama. At least hindi na kami sobrang dami. Tapos, meron pa tao sa bahay, diba? Okay naman din yun. Kaya naman na niya na maging home alone. Tawag nga ni Orion, home alone. Ayun. Actually, si Orion naiwan na namin yung mag-isa sa bahay. And okay naman siya. Hindi naman, tinitignan din kasi namin yung CCTV para alam namin kung anong ginagawa niya. So, safe naman. Basta nakalock yung, yung mga pintuan. Ayan. So, pauwi na kami. Almost lunchtime na. 12:06 na pala lunchtime na. So, para pagdating namin sa bahay, lunch na. And then, mag-aayos ng mga pinag-grocery namin. So, yan. Last 2 weeks of school. Para hindi na maaga gigising, hindi na mamimili. Tsaka makakatipid tayo pag bakasyon, medyo makakatipid tayo ng konti kasi walang gaanong baon si Orion. Si Orion kasi sobrang, parang siguro mahigit 1,000, almost 2,000 yung nabibili, pambaon lang niya for 2 weeks, no? Ang dami. So pag 6,000 something. So,
6,000 something. Parang bumaba siya. So, last time kasi yung nag-grocery namin for 2 weeks, 7,000 plus. Ngayon, 6,000 something lang siya. So, bumaba siya ng slight. Ayun. Pag niyan summer, dahil walang pasok si Orion, so makakatipid pa tayo lalo kasi Gas. ayun, pati gas. Ayun, syempre, malaki rin yung nako-consume natin sa gas kapag may pasok kasi everyday, hatid, uuwi, tapos babalik ng school para magsundo, tapos uuwi. Tapos minsan may iba pa syempre dinadaanan. So, yun. Ngayon, bakasyon, pag nagbakasyon na, mas makakatipid tayo sa gas. Syempre, magkano rin yung ginagas natin. Every week kasi nagpapagas ako, pinapa-full tank ko siya. Although, hindi ko kasi hinahayaan na yung gas bumaba siya sa kalahati, sa gauge. So, kapag nasa half na siya, or minsan pag malapit na siya mga lahati, nagpapagas na ako. So, ngayon magkano yung nagas natin? 1.4. 1.4 sagad. Yun. Unleaded. Ayun. Yan. Pauwi na. Shiny lights and purple sky, everything's so bright. 기다려왔어 지금이야. Turn off your phone and off your mind. Look at you so bright. 멈출 수 없어 지금이야. Oh, I'll take you to the moon. Come on up, enjoy your ride. Oh, I'll take you to the moon. Just be ready to enjoy your night. Oh, baby, it's right now. You don't wanna waste this time. 어디든지 가줄까? Yeah, I'm on a road, can't stop. 이루어질 거야. I'll take you to the moon. Na 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 na. Can't stop. 이루어질 거야. I'll take you to the moon. 춤을 춰봐 left and right. So, nakauwi na nga kami, nakapag-lunch na rin kami dito sa bahay, and i-discuss na natin yung about sa pasabay. Kasi madami ako nakikita mga comments or mga nagtatanong din, mini-message ako sa Blue App sa Facebook, paano daw ba yung pasabay? Paano daw ba gawin yung pasabay? So, there. So, for me, actually, yung ibig sabihin kasi ng pasabay is pabili or parang pabili, ganun. Pasabay, pero ginawa nating U, yung letter A. So, nagpapabili ka kapag mayroong pupunta sa certain place. So, hindi naman ibig sabihin na pagpasabay ay nasa ibang bansa lang. It can be a different place kung saan kayo nakatira o kung saan yung mga target customers mo. So, for example, kami, nandito kami, taga Pampanga kami. Kung pupunta ako kunwari ng Tagaytay or pupunta ako kunwari ng Pangasinan, Baguio, pwede pa rin ako magpasabay. Kasi, naandun ako, bibili ako ng mga items doon or ng mga products doon, tapos iuuwi ko dito sa Pampanga and with certain fee doon sa mga nagpabili. Okay? So, ganun yung pasabay. And, pero, most likely, yung mga nagpapasabay, na mas maganda yung kitaan o yung profit ay yung mga bumibili from other countries na iuuwi dito sa Philippines. So, mas maganda yung profit, yung kitaan kapag nasa ibang bansa. Like, for example, sa Japan, Bangkok, minsan sa USA, sa Europe, or sa South Korea, yun nga. So, iba-iba. May mga iba-ibang magagandang countries, Hong Kong, Macau, ganyan, na pwede kang magpasabay kasi yung mga products nila normally mas mahal dito sa Philippines or wala kang makikita na kagaya nun dito sa Philippines. And mas ako personally, mas gusto kong bumili ng pasabay. Kunwari, hindi ako, syempre nagpapasabay nga ako, 'di ba? So mas gusto ko na yung products fresh from kung saan mang lugar or kung saan mang bansa siya nanggaling compared sa bibilin ko siya online. Kasi, to be honest, nakabili na ako ng Japan product online. But, the thing is, malapit na siya mag-expire. So, sabi sa akin ng seller, siguro dahil bumibili sila ng bulk, so, sabi sa akin ng seller, yung expiry nito, ganitong date na lang, so, kailangan talaga i-consume mo agad. So, hindi mo rin siya, At saka, di ba, syempre mas maganda, mas gusto natin yung items na matagal pa yung expiration date or yung, parang latest lang yung manufacturing date compared doon sa mga mag-e-expire na. So, nakauwi na nga kami kanina mga past 3 p.m.
At, ayan, nakapag-ayos na rin ng konti. Nakain na kami. Tsaka pahinga ng konti. So, ito na yung mga pasabay natin. Tsaka yung mga iba, pasalubong. Tsaka yung iba para sa amin, syempre. Ayan. So, yung mga Onitsuka Tiger na shoes, ayan. Nakahabol pa ako kanina sa airport kasi pagpasok ng immigration sa Narita, meron yung Akihabara na store. Tapos, meron dun, Onitsuka Tiger na store. And luckily, yung nag-order naman, ay nagustuhan niya yung EDR 78. Ayan, yung nabili natin sa mismong airport na yan. Tapos, ayan yung mga shoes. Onitsuka Tiger. Siyempre, sinikap natin na lahat ng mga boxes ng shoes ay may uwi. So, sanay na sanay tayo mag-pack sa mga ganyan. And yung mga binili ni na Kuya Orion, Kuya Yale, and Gianna sa Disneyland. Siyempre, may mga souvenirs sila. Ayun kay Kuya Yale, yung sa Monsters. Anong pangalan ng Monsters na to? James, yun. Ayoko, ako true yun. So, yan. Hat siya sa Monsters Incorporated ba yun? Yun. Tapos, kay Kuya Orion, si Baymax. Mas malaki yung kanya. Yung kay Gianna naman, si Minnie Mouse lang. Ayan, na maliit. Kasi mahirap din bit-bitin pag sa hand carry sa plane. And then, ayan yung ating mga ibang pasabay. Ayan, mga chocolates, Haichu, ayan, mga Alford, KitKat. Siyempre, hindi mawawala mga KitKat sa Japan kasi iba-iba, unique yung mga flavors nila. Ayan, vitamin C. Ayan, mga chocolates and all. Alford, siyempre palagi may Alford yan. Medyo may mga boxes lang na nalukot kasi diba pinag-pack namin ng maayos sa mga bag. Ayan. Siyempre, hindi maiwasan na malukot kasi ginamit namin mga duffel bag para dun sa ibang mga items. Tapos, ayan. Yung ating mga Sanrio na pouches, wallets. Ayan. At syempre, yung sikat na sikat sa Japan, na lagi nilang pinapabili, ay yung eye drops, Roto eye drops. Ayan. Tapos yung Kiana mask. Tapos ito, yung lip balm. Maganda itong lip balm na to. Ayan. So, marami tayong ganyan dyan. And then, syempre, meron din tayong Royce na nabili natin sa airport na mismo. Sa mismong, pagka-check-in, meron doon malapit sa boarding gate. So, doon ako bumili para hindi masyado mabigat. Kasi sinisita nila sa airport yung mga duty-free. Ganon. So, ito yung Nama chocolates. Pero syempre, babalik na natin yan kasi meron siyang special packaging. So, pag bumili kayo ng Nama chocolates, meron siyang yung insulated bag at saka ice. Yun. So, ito hindi naman niya kailangan nun. Tsaka yan. Masasarap yung mga products na yan. Sa Japan. Ayan. Salamat sa mga pasabuyers. Sa susunod na pasabay ulit. Thank you so much. So, ano nga ba yung mga kinoconsider ko when I do pasabay? So, okay. So, meron nagtanong kasi sa akin yan na paano daw ba yung patong? Magkano daw ba dapat? Ilang percentage ba dapat yung patong na ilalagay mo kapag nagpapasabay ka? For me honestly, yung profit or yung patong na ilalagay mo dun sa item ng pasabay ay depende sa'yo. Actually, you have a choice kung magkano yung gusto mong ipatong. You have the authority kung magkano yung gusto mong ipatong doon sa item na bibilin mo. Especially, ikaw yung bumiyahe, ikaw yung napagod, ikaw yung nagbitbit, ikaw yung nagpack and everything. Tapos, iso-sort out mo pa yan pag uwi. So, depende sa'yo. Ikaw ang bahala. Kung sa palagay mo, yung target audience mo ay karamihan sa kanila may budget to pay for convenience, then mas better. Kasi meron pong iba na yung mga customers, hindi sila willing talaga na mag-pay ng items. Kunwari, example, itong item na ito, alam nila kung magkano talaga yon. Sabihin na natin na nakapunta sila dun sa bansang yon. Okay? Alam nila kung magkano talaga yung retail price ng item na yon. Tapos, gusto nila magpabili sa'yo. Nung nalaman nila na ganito pala yung price mo, they will not respond or hindi na nila itutuloy yung pagbili nila kasi nga alam nila ganito yung price nito, alam ko ganito lang yung price nito, tapos siya binibenta niya ganun because they are not thinking. Okay, I just wanna be honest, hindi sila nag-iisip. Okay, kasi bakit mo naman sila ililibre ng pasabay, negosyo mo nga yun, 'di ba? Siguro ang malilibre mo ng pasabay yung nanay mo, yung kapatid mo, pero for other people, kahit kaibigan mo pa yan, kailangan mong patungan. Kasi ikaw yung napagod ikaw yung nagbitbit. Again,
ikaw yung mag-aasikaso ng mga pinabili. So, we don't do anything for charity ngayon, 'di ba? Kaya nga nagnegosyo ng pasabay eh. Hindi pwedeng porket kaibigan mo, if free mo. Ako, I don't, kapag kunwari nagpapabili ako sa kaibigan ko, I already expect na meron siyang additional fee kasi hassle yun for herself or kung kanino man ako nagpapabili. So, yun, please, kung gusto ninyong magpabili, gusto ninyong magpasabay, expect nyo na merong additional fee yun. Ito naman yung mga things na kinoconsider ko kapag nagpapatong ako or pag naglalagay ako ng profit doon sa mga items. So, number 1 ay yung original price ng item. So, titignan ko muna kung magkano yung original price ng item and then by that time, na alam ko na yung, mas maganda kasi na on hand eh. Kasi 'di ba minsan nagpapalit-palit yung mga prices ng mga items, depende sa season, or depende, 'di ba? Syempre, ganun yun. So, gusto ko yung nakita ko na sa harap ko na, ito yung price niya. So, that time, doon ko siya papatungan. Kunwari, ang price in peso, pag kinonvert mo, 100. So, ako, I can put mga 80 pesos, 90 pesos, or kahit na 100 pesos, kahit i-times 2 mo yung price ng items, that is okay. Walang masama doon. Kasi nga, sabi ko nga, ikaw yung pumunta doon, ikaw yung naghirap mamili. Ang hirap mamili ha, promise, ang hirap mamili sa ibang bansa kasi hindi ka pwedeng mamili ng paisa-isa eh. No, you can't do that. Kasi sayang yung oras mo, yung pamasahe mo, kung namasahe ka, papunta doon sa store. Sayang yung time, di ba? Yung pagod mo, sayang. Hindi pwede nung ngayon namili ka ng bulk, and then kinabukasan, merong gusto ulit magpabili. Ang pinapabili niya, 2 piraso, tapos pupuntahan mo doon sa lugar. No, you can't do that. Siyempre, kukuha ka pa ng ibang mga pasabay na kailangan makukuha mo sila sa isang bagsakan. So, hindi ganon. Kahit naman ikaw kahit naman pupunta ka ng mall, kahit pupunta ka ng grocery, hindi ka naman bibili ng 1 piraso lang. Meron at meron ka pa rin bibilihin dahil sayang yung effort mo ng pagpunta doon eh. And sa ibang bansa, hindi naman yan kapresyo ng Pilipinas na pamasahe. Especially sa mga private taxis. O kung magta-taxi ka, kung magta-train ka, hindi yan kagaya ng Pilipinas na, pwede mong i-tricycle ng 20 pesos hanggang kanto, bibili ka ng ganito. No, sa ibang bansa, hindi ganon. So, you also have to consider na kapag nagpapabili ka, nagpapasabay ka sa mga sellers, ganyan, i-consider mo rin na dapat iisipin mo yung effort ni seller. Hindi lang na, huwag mo lang isipin na nagpapatong si seller ng ganito. No, ikaw kaya yung pumunta dun sa lugar na yun, 'di ba? Mahahassle ka rin. Another thing is yung weight or yung size ng item. So, titingnan ko pa rin. Okay, ang pinabili sa akin sapatos. Hindi naman ako pwedeng magpatong ng 50 pesos lang, no? Honestly, hindi ka pwedeng magpatong ng 50 pesos lang. Sapatos yung pinabili mo. Hindi lang sa isang store merong available na yan. So, kunwari, specific. Nagpapabili sa'yo ng Onitsuka Tiger. Yung design, yung style, at saka yung size na gusto niya wala sa isang store na to. Lilipat ka pa sa isang store. And to be honest, sa Tokyo, hindi magkakatabi ang stores ng mga yan. Kailangan mong lumipat and ang lipat niyan, magta-train ka pa or magta-taxi ka pa. Kasi sobrang layo ng mga distance nila. So, consider mo pa rin yun, 'di ba? So, pumunta ka sa isang store, wala yung size, wala yung style na gusto niya. So, kailangan mo lumipat ng panibagong store. Consider yung oras mo, yung effort mo ng pagpunta doon. Plus, yung pamasahe mo ulit. 'Di ba? Kasi pupunta ka doon. Plus, ang sapatos, as much as possible, gusto kong iuwi yung kahon ng sapatos. Yung box as well as yung paper bag. Kasi, as much as possible, gusto ko na complete package yung ibigay ko sa customer ko. Kaya, yung mga customers, talagang gusto nila nagpapabili ng shoes. Kasi, 'di ba, less effort sa kanila. 'Di ba? Biruin mo, pumunta ka sa lugar na 'yon and all. Tapos, ang gagawin ko, itutupi ko yung boxes, ko. So, i-consider mo pa rin yung space na makukuha niya doon sa maleta mo or doon sa luggage mo. Consider mo rin yung bigat niya, yung weight. So, kapag ganun, ang pinapabili sa'yo, mga malalaking items, of course, papatungan mo yan ng mas malaki. Hindi ka pwedeng magpatong. At saka, ikaw na customer, hindi ka rin pwedeng mag-expect na maliit lang ang ipapatong doon. Hello? Di sana ikaw na lang pumunta doon kung saan man bansa yun. And ito rin pala, last thing na kinoconsider ko ay kung gaano kahirap hanapin yung item na pinapabili. Kung
Kasi 'di ba, hindi naman lahat ng items. Actually, kapag nagpo-post ako ng mga items na mapasabay ko, normally yung mga best-selling items and yung mga madali lang hanapin. Like you can shop for it doon sa mismong Don Quixote, sa pharmacy, sa supermarket. Madali lang hanapin everywhere. Nandun sila. Pero may mga bagay na mahirap hanapin. So, if meron mo nagpapabili sa'yo na mahirap hanapin yung item, of course, mag-a-add ka pa rin ng fee dyan na effort para sa iyong effort. Yung tax, hindi ko na yan masyadong sinasama. Kasi for sure naman, dahil normally, pag umaalis ako, hindi lang naman ako mag-isa, may kasama ako. So, normally, hindi naman yan matatax. Unless talagang taxable ang pinabili sa'yo, like gadgets, ganyan. So, for sure, isasama ko yan kasi mahirap yan sa customs. So, ayun. Yun lang naman. And, yun nga, if ikaw plano mo magpasabay, talagang i-consider mo talaga yung effort mo. Kasi yan yung number one na talagang nakakaubos, nakakapagod. And then, ako, personally, kung merong mga tao na mahilig lang magtanong, minsan hindi ko na talaga binabalikan. Ako kasi, ang ginagawa ko kapag first time sila na magpapabili sa akin, ang ginagawa ko guys ay naghihingi ako ng deposit. So, pinapag-deposit ko sila either via GCash or kung ano mang bank account ang meron ako. So, doon ko sila pinapag-deposit. Pero, kapag mga suki ko na talaga, at saka yung items, madali naman maibenta, just in case lang na hindi nila kuhanin. So, kunwari, nagpabili ng eye drop, hindi niya ako binalikan, okay lang, pwede ko naman siyang ibenta sa iba. Madami naghahanap nun eh. Pero, kunwari mga personal at mas mahal na items, like kunwari, Onitsuka shoes, magkano yan ang mahal yan? At saka may size yan eh, may style yan. Hindi ko naman siya pwedeng ibenta sa iba, 'di ba? Mahirap ibenta yon. So, kailangan in full ko sila sisingilin. So, kailangan bago ko bayaran sa cashier or sa counter, ay kailangan nabayaran nila sa akin in full online. So, nakapag-transfer na sila bago ko siya kukunin. Dahil mahirap, sobrang hirap po. Yun ang pinakamahirap. Isa sa pinakamahirap na hindi mo pwedeng hindi singilin yung mga matataas na value ng items. Pero kung yung mga maliliit lang na value, kunwari yung pangsinghot sa Bangkok, yung mga inhaler sa Bangkok, mura lang yun. So, kung hindi man kunin sa akin, pwede ko yan i-upsell sa ibang tao. Ayun, so far yun lang naman yung ma-share ko sa inyo about pasabay. So, ayun, kung may plano kayo magpasabay business, madali lang yun. But again, ang mabibigay ko sa inyong tip ay since first time ninyo nagagawin yun, ay humingi kayo ng deposit or pabayaran ninyo agad kung hindi naman kalakihan din yung mga ano. Kasi mahirap po. Mahirap kapag biglang hindi na sila nag-response sa inyo. Alam nyo, nangyari sa akin yan before. Hinahanap ko talaga yung sapatos. Tapos, nung nandun na, magbabayad na ako sa counter, umatras siya bigla. Diyos ko, imagine, inatrasan niya yung bibilin ko na sapatos. Buti na lang, hindi ko pa na-swipe sa card ko. Kung hindi, paano yun, di ba? How? Di ba? And then, from then on, hindi ko na siya nire-replyan. Hindi na ako nag-aano sa kanya kasi alam ko, nantitrip lang siya. So, yun. So, please, mahirap magpasabay. Kaya, lalo yung mga nagpapabili, you have to always be active kapag alam niyo na ito na yung shopping time, ganyan, kailangan active kayo kasi kapag nagme-message, ganyan. Mahirap din kasi yung bibilin tapos mamaya hindi niyo gusto. 'Di ba? So, mahirap yun sa pasabayer kasi nabayaran na eh. Although, sabi ko nga, kaya naman, i-upsell yung mga bagay na hindi naman sobrang taas ng value. Paano kung yung mga shoes, 'di ba? Kailangan habang nagsha-shopping ay active kayo kasi you have to. Ako tinatawagan ko pa minsan para mabilis. Tinatawagan ko, video call ko para mabilis yung transaction namin. Kasi mahirap talaga, guys. Mahirap. So, kailangan talaga ng kapal ng mukha, lakas ng loob kapag nagpapasabay. So, ayun lang. Thank you so much for watching this video. Kung may questions kayo, just drop them below. Bye! Shiny lights and purple sky, everything's so bright. 기다려왔어 지금이야. Turn off your phone and off your mind. Look at you so bright. 멈출 수 없어 지금이야.